Mga Kapadadong Vlogs, another day is another vlogs. Tara, samahan nyo kami sa aming pamamasyal ng aking kasama na si Do It Yourself. At pakifollow na lang din sa kanyang YouTube channel na Do It Yourself. At ito yung kahabaan ng daan ng Jeddah, Saudi Arabia. Papunta tayo ng syudad. Bakit nga ba inabot ako ng 5 buwan bago ako nakababa o nakapamasyal dito sa Jeddah, Saudi Arabia? Ang ganda rin, di ba? Ang ganda na paligid, na miss ko talaga to. Sa tinatagal-tagal, kasi nakarating tayo dito ng February, ngayon lang din tayo nagawi. Sa kadahilanan dahil sobrang layo nga yung aming accommodation o yung aming tirahan, malayo sa syudad. Kaya bihira lang talaga kami makapamasyal. At makapamasyal lang kami kapag may importanteng sadya or meron kaming bibilhin. Lalong-lalo na kapag malapit na kami magbabakasyon. Yan. Dito na kami mamamasyal at dito kami bumili ng mga pasalubong para sa ating pamilya. At ito yung shawarma o yung pagkain kung gusto nyo mag-snacks. At ito nga pala, hindi lang matugano kalaki itong sentro ng Jeddah, Saudi Arabia. Ang tinatawag dito is Al-Balad. At dito mo mabibili lahat, gadget, mga cellphone, mga sapatos, kahit ano, mga tsinelas, ano pa mabibili, perfume, chocolate, lahat-lahat na mabibili nyo dito. At mura lang din talaga dito. Kung meron ukay-ukay, meron din naman dito, pero hindi ganoon kalaki kasi nasa ibang area din yung ukay-ukay. So ito, ipapakita ko sa inyo kung ito yung aming pinapapasyalan na lugar at dito mo makikita yung ating mga kababayan na nandito na nag-ikot-ikot. At nag-window shopping lang, para kami lang, yan, nag-window shopping, tingin-tingin, pero yung kasama ko talaga may sadya din dito, magpagawa daw siya ng kanyang salamin. At gamit ang aming insurance, kasi meron kaming insurance card na pwede namin magamit, maka-discount kami doon sa amin. At may napansin tayo dito, yung ating kababayan nga, may dalang malito, so ibig sabihin nito, malapit na magbabakasyon to. Ganyan ang mapapansin natin kapag may mga kababayan tayo na may na mga malita, alam na natin yan. Magbabakasyon na yan. Ang sarap ng feelings kapag tayo ay nagbabakasyon, di ba? Kahit walang pera, pero mas maganda talaga may pera tayo na uuwi tayo kasi para hindi tayo mangamba, hindi tayo mag-isip. Instead na makapagpahinga tayo ng maayos, hindi tayo makapagpahinga dahil iniisip natin yung gastusin sa Pilipinas, lalong-lalo na kapag Pasko. At dito yung kasama ko rin, isang vlogger din, to si Do It Yourself, ay nagkuha din siya ng video para i-upload sa kanyang YouTube channel. At dito yung pamilihan ng chocolate. Mapapansin mo, ang daming chocolate yan per kilo, o kung gusto mo Toblerone, at kahit ano pang mga mamahaling chocolate nandito na rin. Kung magpaputol din kayo ng mga ano niyo, mga pantalon o ano, dito lang din sa area. Uniform, mga ganyan. At nandito na nga kami sa salamin. At naka-discount nga kami dahil gamit namin yung aming health insurance galing ng company. Every year yan, nagre-renew sa aming mga insurance card or medical card. Ganong katindi, kaganda ang pamamalakad o pamamahala dito sa gobyerno ng Saudi Arabia. Talagang obligado ang kumpanya maglagay ng insurance at magagamit natin yan sa pag-dental, sa eyes, at sa medicine, yan. At ito yung pinakabungad o dito sa may kung plaza kumbaga sa atin. At dito nga may kunting o mamaliit na mall. Dito natin mabibili mga Caterpillar, mga Heinz at kung ano pa yung mga branded na ano. At yan naman, building na yan is mga perfume. Diyan ang sikat na mga perfume na mabibili mo pero sobrang mahal din. At may mga palatandaan kung anong meron ditong sa Saudi Arabia, yung mga shells, marami talaga dito, lalo-lalo na pag-isda. Kasi bawal nga dito huli ng isda sa medyo malalim-lalim na. So talagang binabantayan nito ng Coast Guard. Maraming sumisita, lalo-lalo kapag naliligo ka at tapos napapansin nila na nasa malayo-layo ka na, sinisita ka talaga nila. At ito lang naman, napakasimpleng lugar lang naman itong Jeddah, Saudi Arabia. Ito yung second largest ng Saudi Arabia, ang Jeddah City. Pero nakaganda dito sa Jeddah kasi hindi na masyadong mahigpit, hindi katulad ng ibang area. Talagang naninita kung palang sando, nag-shorts or nag-ano. Pero sa mga malls, iwas-iwas na lang din. Yung mga bago palang salta dito sa Saudi Arabia, iwas-iwas na mag-short papunta ka ng malls at alamin mo talaga kung
couples yung malls o yung bawal ba ang mga single, kasi meron din talaga mga malls na ganito. Dahil pagod at puyat at gutom na kami, hindi pa kami nakapananghalian, so dumaan muna tayo sa Jollibee. Yan talaga ang paborito natin, di ba? Kahit saan pala talaga meron Jollibee. Meron din dito sa atin Jollibee, same price lang naman sa Pilipinas ang pagkain sa Jollibee. Yun nga lang na makakamiss talaga na kasama natin ang ating pamilya, kaya masarap din talaga kasama. So yan, ako na nagbayad, nililibre na lang natin yung ating kasamaan. Ay hindi pala, hati pala kami dito. Ayan, at nagpa-picture o nagpa-video na rin yung pero hindi natin tinotok doon sa lahi na local na nationality, kasi bawal nga yung itutok ang camera sa kanila, lalo na kapag babae. Ito aking kasama naman, kasama ko to sa Pepsi Cola dati, itong si Rico. At niyaya ko nga na mamasyal-masyal kami, ikot-ikot, mag-Jollibee, magkape. Yun lang talaga ang pinaka ginagawa namin dito sa syudad kapag nandito kami. Simpleng kwentuhan, snacks, pananghalian, o kaya sa gabi hindi na kami kumakain, nagsaswarma lang. Ayan, 3 na balik kami dyan. Si Joy, yun na lang man yung kasama ko ngayon sa trabaho, at isa rin vlogger. 3 kaming dito mga vlogger sa aming lugar. Yung kabayan naman, supermarket, nandyan lahat ng Pilipino na pwede natin mabibili ng mga product na galing sa Pilipinas. Grabe, ang daming tao dyan, ang swerte naman ang may-ari na yan, kabayan. At ito nga, meron din dito kabalin, at meron din dito mga pagkain na pang Pilipino talaga. Sulit na sulit din naman sa presyo. Huwag na natin i-convert sa piso kasi mamamahalan tayo. So gumagabi na at tuloy-tuloy pa rin yung ating pamamasyal. Sinasamantala na lang din dahil sa sobrang mahal nga ng pamasahe. Alam mo, ang pamasahe nasa umabot din ng mga 2,000 pesos kung ating i-convert. So ito yung kalagayan sa gabi, medyo mailaw, maganda ang lights nga, at ang daan, ang mosque. At dito tayo papunta sa museum. Papakita ko sa inyo yung mga museum dito. Bagong-bago lang itong gawa nila, siguro hindi pa ito umabot ng 3 years. Itong museum na ito na papasokin namin. Hindi rin namin napapansin na museum pala yung kanilang gagawin. Kasi dati dyan ay maliit lang na mall. Bilihan ng mga Levi's, mga kung ano-ano mga garments ang mabibili natin dyan. So papasok tayo dyan at naaliw lang ako sa mga ilo ng buildings. So dati ay naisip ko talaga pag Saudi Arabia, yung desierto lang, wala siyang building, wala siyang bahay, wala siyang makikitang yung plain lang na desierto po yung napapanood natin sa movie. Yun yung nasa isip ko eh. Nung dumating ako dito sa Saudi Arabia, ay hindi pala. Marami din palang building at nakakaaliw din kasi talagang din sila eh. Nag-progress talaga o nag-develop talaga sila ng parang humahabol sila. Pero yung year nila is 1445 pa rin o 1446 na yata ngayon. Ganun pa rin yung years nila. Sa atin kasi 19 na, 'di ba? Sa kanila 14th century pa rin. So ito yung ilaw o ka-building sa gabi, mapapansin natin, ganyan na ganyan ang kaganda ang Jeddah, Saudi Arabia. Nakakaalon din kahit paano, paminsan-minsan tayo nakagala din, 'di ba? Pasok na tayo doon sa loob ng museum nila. Ganito yung kanilang bungad sa kanilang museum. May malaking orasan at yung pinagbawal nga nila dito na hawakan dahil baka mabasag kasi nga At tapos napansin ko dito sa museum na to, puro digital. May mga digital talaga ang kanilang yung Salam Upon the Sea, yung history ng kanilang dagat dito. Ayan, talagang ikinikwento. Pero digital, may mga pictures din sila para makita mo o ma-illustrate o ma-view mo na ganito pala kaganda yung Saudi Arabia noon. Mas lalong pinapaganda sa ngayon. At 'di ba, ang ganda ng kanilang museum at ang ganda ng kanilang mga ginagawa dito sa loob. At iniikot-ikot natin 'to. At meron din ako nakita dito na bones yata to ng isda. Hindi natin na alam na may ganito pala kalaking isda. At transparent lang talaga siya. 'Di ba? Natutuwa naman ako na may mga ganito din pala na nakikita natin.
At tuloy-tuloy kami sa pag-ikot-ikot at dahil first time nga namin nakapasok dito, walang bayad to Dito sa museum na to walang bayad, libre. Tapos ang nakikita mo puro talaga mga digital. At ikot-ikot lang kami dito, aircon. Tapos yun, napapansin natin na maraming dinidisplay nila, yung mga bato, yung mga kagamitan nila nandito rin. Yung mga kanilang Quran nandito din, iba-iba, mga libro na kanilang sinusunod ay nandito na rin. Tapos yung kanilang mga building sa mga government ay kanila din ginawa miniature. Ganun tawag ba yun? Tapos yung old history or old building or cities, ganito pala noon. So talaga ang laki na ng pinagbago sa 2026. So tuloy-tuloy pa rin tayo. Marami rin naman dito kasi Friday, so day of day. So dito meron tayong nakitang digital ba ang tawag nito, o teleprompter o ano ba, computer. Yan, at dito natin makikita kung paano hinati yung dagat at saka yung sun nila. So yun ay naglagay dito ng kanilang history, paano nagkaroon ng dagat at nahahati nga. Hindi ko na lang tinuloy yung history nila paano, kasi nga natutuwa ako at namamangha pa rin ako doon sa loob. Aircon at okay din. At talagang ang ganda lang na pagkagawa. So atin to pinapanood saglit lang. Ganito pala ang temperature ay nasa 32 degrees. Ganong kalawak ang desierto dito. At kung ano yung makikita natin ay talagang meron din hanggang ngayon, yung mga corals, yung mga kung anong meron dito na dinidisplay nila, talagang tinitingnan ko yung ceiling nila, ang ganda rin naman na pagkadesenyo at talagang modern na pagkadesenyo. At yan, yung mga turtles, yung dagat sa loob ay talagang sariwa at talagang marami pa talaga. Saksi ako dyan kasi meron isang beses ako na naghahanap kami ng mga shells. Ang dami talaga akong nakita, kaso nga lang hindi natin pwedeng kunin lahat kasi hindi naman natin makakain lahat. So dito pinapakita nila ang kanilang mga lumang kagamitan, yung mga kumpas na ginagamit noon kapag naglalakbay sila, gamit ang kamilyo, gamit ang kung anong meron silang horse, meron silang kumpas na ginagamit para hindi sila maliligaw. Pero kakaibang kumpas ito kasi mga nung panahon na yun, meron na palang kumpas na kanilang ginagamit. So yun ay pinapakita nila, dinidisplay nila na sa mga panahon na yun ay may mga kumpas na silang ginagamit. At nakakatuwa dahil nakikita din pa rin natin hanggang ngayon sa 2026 na may mga kagamitan din pala sila. At di rin sila papahuli dito sa shell. Kung ano yung meron sa shell na dinidisplay nila yan. Sa atin, napaka-ordinary lang yan. Nakikita natin yung mga starfish, yung mga yung mga saang, ano ba tawag yan? Spider. Yan, makikita natin spider shells. Marami rin naman yan sa atin. Kung ano nakikita natin sa Pilipinas, makikita din naman natin dito. Yun nga lang talaga, preserve talaga nila, iniingatan nila yung kalikasan nila, iniingatan nila yung karagatan nila. At dito may nakikita tayo napakalaking gamit dito sa barko, itong angkla. Gano katindi pala, no? Angkla, siguro malaking malaking bangka to sa pandagat, no? Ang ginagamit nila itong angkla na to. At talagang na-preserve nila, ipinapakita nila na meron silang kagamitan noong mga panahon na yun. At ngayon nga ay ito na mamangha pa rin ako na meron din pala silang ganito. So ibig sabihin talagang noong mga panahon na yun, meron na talagang mangingisda sa kanila. Yun talaga yung kanilang hanap buhay. Ang iniisip talaga natin, itong Saudi Arabia is desierto lang. Walang dagat. Pero bakit nagkaroon ng dagat? Yung may mga bahagi pala ng desierto o may mga bahagi pala ng Saudi Arabia na napapaligiran din ng dagat. At dito nga yung mga pictures nila, yan nakikita na to. So meron talagang dagat, meron talagang mangingisda na katulad din natin. So hindi lang pala ito ganito kalawak na desierto, kundi meron din bahagi ng dagat. Ang mga bangka nila kasing tulad lang din naman ng sinaunang bangka sa atin
walang katig at yan ang kanilang pamumuhay, wala rin pinagkaiba sa atin. Yun nga lang dahil sa concept, dahil sa atin na iniisip noon yung mga movies na puro lang disyerto, wala tayong makikita ng ganitong bangka, yung pala meron din pala talaga dito. So isa rin itong na masasabi natin na ang Saudi Arabia ay hindi din pala ito magpapauli o hindi rin ito kagaya din pala sa atin o sa iba pang mga Asian, kasi Asian lang din naman ang Saudi Arabia eh. So habang nag-ikot-ikot ako, tinitingnan ko kung ano pang meron. So mahilig din pala sila sa kanang abstract na mga painting. 'Di ba? Ang galing din nila. Hindi rin sila nagpapauli. May mga abstract din pala sila na gumagawa ng abstract na magagaling din pala mga pintor or mga artist na katulad din ng karamihan sa atin, sa ibang lugar. Sila din meron din. So hindi talaga sila illiterate or hindi talaga sila sinasabi natin na hindi sila nakapag-aral. Meron din pala. So navi-visualize nila kung anong gusto nilang palabasin sa history ng kanilang bansa. At dito namamangha pa rin ako. Pero alam ko talaga na sa tinatagal-tagal ko nga na mag-abroad, marami na ako nakikitang museum pero sa ibang lugar. Dito lang sa Jeddah, Saudi Arabia, may mga museum din ako napuntahan na talaga mapapamangha ka, mapapawaw ka talaga doon sa makikita natin na sa kanilang culture, sa kanilang history, talagang matindi at ang ganda lang balikan. So dito dahil digital naman tayo nasa na tayo sa computer era na to, technology na tayo na maganda-ganda na ngayon Kumbaga pwede na natin makipaglaban na rin to sila sa ganitong sa digital. Kaya marami tayong mapapansin sa ngayon sa mga malaking pagbabago dito sa Saudi Arabia. Dahil talaga suportado sila ng gobyerno hindi katulad sa atin hindi natin mararamdaman yung support ng ating government. Pero dito ramdam mo kapag may sinasabi, lahat yan pangkalahatan ay i-impose at i-implement talaga nila at wala talagang kumukontra kapag ang gobyerno na magsabi na i-preserve yan, kapag ang gobyerno na magsabi na kailangan yan bigibain dahil may tatayo tayo ng mga ganitong museum. Yan. At ito yun naman ay isang yung ilalagay sa likod ng camel o kabayo, tapos diyan ilalagay natin ang prinsipe, hari o tapos hindi natin makikita habang naglalakbay sila sa disyerto. At yun ipapakita ko sa inyo ang mga disenyo nila at ito yung kanilang lugar sa mosque nila or yun nga pinakasentro ng kanilang pagsasamba. At ito yung sinasabi ko sa iyo, yan ipapatong sa camel, tapos habang maglalakbay sila papunta sila sa ibang lugar ay karga-karga nila yung hari o yung prinsipe o sino yung pinakamataas sa kanila, yan ikakarga para hindi mainitan kasi sobrang init din talaga dito sa disyerto. Hanggang makarating sila sa isang lugar na gusto nila doon sila magpapahinga o doon sila tipon-tipon. So yun lang naman at ating papanoorin. Medyo mahaba-haba ito, pasensya na lang talaga sa inyo mga guys, mga kapadadyon. Medyo mahaba-haba yung ating pag-iikot dito kasi samantalahin na lang din natin na mayroong museum na ganito. Yung tinitingnan ko yung mga disenyo, yung mga paano nila i-display kasi talagang ang ganda lang at saka hindi naman mainit. So, panoorin na lang natin guys ng sabay-sabay at maraming salamat pala sa inyong pag-subscribe, pagtangkilik pa rin at sinasamahan niyo pa rin ako sa aking mga vlogs. Sana marami pa rin tayong mga video na magagawa dito sa Saudi Arabia kung saan tayo makapunta o makarating dito sa mismong Jeddah, Saudi Arabia. Sana nag-enjoy kayo sa ating video. Tuloy-tuloy lang natin panoorin hanggang dulo guys. Maraming salamat talaga mga Kapadadyon Vlogs at enjoy for watching sa ating vlog for today. Maraming salamat guys. Ayan, panoorin nyo ng hanggang dulo. Makikita nyo pa ang kagandahan ng kanilang pinipreserve dito lamang sa museum na ito. Bye bye!
panibagong pag-asa ating haharapin. Saan man tutungo, hindi natin alam. Kaya't simulan mo ang araw ating nang lalakbayin. Sa hilag at kanluran, sa timog silangan ay may pag-asa. Kultura, tradisyon, maging sa lingwahe ay magkaiba. Basta may pusong busilang, hindi ka mag-iisa. Gantabay. Hindi na natin kailangan ng malalim na bulsa. Basta sipagan mo lang, lahat ay kayang-kaya abutin. Laktabay, laktabay, tungo sa tagumpay. Basta't tuloy lang at huwag bibitaw. Laktabay. Sa panibagong pag-asa ating haharapin. Saan man tutungo, hindi natin alam. Kaya't simulan mo ang araw ating nang lalakbayin. Sa hilag at kanluran, sa timog silangan ay may pag-asa. Kultura, tradisyon, maging sa lingwahe ay magkaiba. Basta may pusong busilang, hindi ka mag-iisa.
magantabay.